Nagkaroon ng malaking issue sa pagitan ng TVJ at ng Tape Incorporation lalo na sa bagong pamunuan. Ngunit ang Tony Tubera ay mananatiling tahimik at wala tayong narinig mula sa kanyang panig. Umalis na ng poder ang TVJ mula sa Tape Incorporation at pumunta sa TV5 at nagtayo ng sariling show na AAT. Wala tayong narinig mula kay Tony Tubera at nanatili itong tahimik. Nag-apply ng registration ng Itbulaga sa ilalim ng TVJ at ni Joey De Leon, ngunit wala tayong narinig mula kay Tony Tubera. Nag-file na ng complaint of infringement copyright ang TVJ at ni Jenny Ferrer, pero si Tony Tubera ay nanatili pa ring tahimik at wala tayong narinig mula sa kanyang panig. Hanggang sa natapos ng hearing, hanggang sa pinakahuli to October 23, 2023, wala tayong boses na naririnig mula kay Tony Tubera. Nasaan nga ba si Tony Tubera? Nasaan ang dating CEO ng Tape Incorporation? Hello people! Kumusta kayo dyan? Masyado yata kayong seryoso dyan. Kumusta ng araw ninyo? Enjoy ba o hindi? Pues dito, magkakaroon tayo ng kwentuhan. Paano magkaroon ng kaalaman ng inyong mga isip na hindi na i-influensyahan ng mga fake news. Naku, ang hirap ng mga fake news na yan. Dito, personal perspective po tayo para maging matalino ang inyong pananaw sa mga issue na inyong naririnig. Ito, umpisan natin. Halika, kwento tayo habang naglalakad tayo. Alam naman natin kung sino si Tony Tubera, di ba? Masyadong tahimik si Tony Tubera sa mga issue. Natapos na ang lahat-lahat hanggang sa natapos na ang hearing, tahimik si Tony Tubera. Bakit kaya? Ayon nga sa tinatawag ng mga philosophers, silence is the best weapon of smart people. Oh. Mukhang tama, di ba? Ang pananahimik ni Mr. Tony Tubera, ito lamang ay nagpapakita na isa siyang smart person, isang matalinong tao, at tama naman yan dahil sa kanyang karanasan bilang dating CEO ng Tape Incorporation. Nahasa ito ang isip kung ano ang tama at tamang pananaw at atake sa mga problema. Kaya ito na nanahimik sa mga problema. Wala ba kayo napansin kay Tony Tubera, people? Isa-isahin natin ang ating mga perspective. Nung mag-file ng registration ang TVJ ng Itbulaga sa ilalim ng kanilang pangalan na TVJ at si Joey De Leon ay nag-file ng isa pa ring registration para sa Itbulaga sa ilalim ni Mr. Joey De Leon, si Tony Tubera ay hindi natin nakita na sinuportahan ang kanilang mga lakad, hindi ba? Wala tayong nakita na si Tony Tubera ay sumama sa TVJ para mag-file ng registration ng Itbulaga sa ilalim ng kanilang pangalan, hindi ba? Wala tayong narinig. Sunod, nung mag-file ng copyright infringement ang TVJ at si Jenny Ferrer, wala tayong nakitang Tony Tubera na sumama sa kanila, tama? Walang Tony Tubera na nakita na sumama mag-file ng copyright infringement laban sa JMA at ng Tape Incorporation. Akala natin pinilit lang si Tony Tubera paalisin ng Tape Incorporation. Mamaya malalaman natin ang kwento. Nagkaroon na ng hearing. Nagkaroon na ng hearing ng July 27, nagkaroon na ng hearing ng July 31, at ang pinakahuling hearing October 23, 2023. Ang pinakahuling hearing ng copyright infringement ay October 23, 2023. Wala tayong nakitang Tony Tubera doon sa loob ng hearing court. Wala si Tony Tubera. Tahimik at hindi nasasagap ng anuman. Ang kanyang pananahimik ay masyadong mahiwaga at nagbibigay sa atin ng malalim na pag-iisip. Nasaan si Tony Tubera at bakit siya tahimik? Ito ang ating personal na perspective kung bakit nanahimik si Tony Tubera. Ito, alam natin ngayon na si Tony Tubera ang pananahimik ay may ibig sabihin nito. Una, hindi siya pabor sa ginagawa ng TVJ
laban sa TIP Incorporation, hindi ba? Bakit hindi sila sinamahan ni Tony Tobira sa kanilang mga laban? Pangalawa, bakit hindi sila sinuportahan ni Tony Tobira sa kanilang mga hearing? Di ba? Pangatlo, bakit hindi sila pinanigan ni Tony Tobira nung panahon na nagkaroon ng malaking issue sa pagitan ng TIP Incorporation at ng TBJ? Ibig sabihin nito, si Tony Tobira ay hindi pinatalsik ng TIP Incorporation at hindi rin pinaalis ng founder na si Romeo Haloso, si Tony Tobira, pagkus ito ay talagang kusang nag-resign dahil panahon na niya para mag-resign at ibigay ang pamamahala sa mga bagong management nito na sila Junjun Halosos, Balit Halosos at Zoraida Halosos. Dahil na rin sa kanyang edad, kailangan na niyang mag-retire at panahon na para mag-retire. Pero kahit nag-retire na si Tony Tobira, hindi siya umalis sa TIP Incorporation. Siya ay nananatiling consultant ng TIP Incorporation dahil mahalaga si Tony Tobira sa paghawak ng Itbulaga. Sa pagkakaroon ng issue laban ng TBJ at ng bagong management ng TIP Incorporation, ang pananahimik ni Tony Tobira ay ibig sabihin na siya ay pabor sa TIP Incorporation. Dahil sa hindi niya pagsama sa TBJ, ang ibig sabihin nito, ang kanyang puso ay nasa tamang posisyon, nasa tamang pananaw at nasa tamang landas lamang po kung ano ang ginagawa ng TIP Incorporation. Naniniwala si Tony Tobira na ang TIP Incorporation ay nasa tamang landas at tamang posisyon at tama sa ipinaglalaban nito tungkol sa Itbulaga. Yun ang ibig sabihin ng pananahimik ni Mr. Tobira, kahit hindi siya nagbibigay ng anumang komento kung anumang salaysay. Makikita natin sa kanyang galaw na wala tayong nakita kanyang presensya sa laban ng TBJ. Lumayo siya, ilinayo niya ang kanyang sarili mula sa presensya ng mga laban ng TBJ, bagkus ang kanyang pananahimik ay nagbigay ng kalakasan ng loob sa bagong pamunuan ng TIP Incorporation. Pangalawa, bakit nga ba hindi sumasagot si Tony Tobira sa isyu ng labanan ng TBJ at ng TIP Incorporation? Alam niyo ba kung bakit? Kasi dito sa personal nating perspective natin ito, people, hindi ito sabi-sabi. Personal na perspective, kaya ito nanahimik sa isyu, gusto niya na ang bagong management ng TIP Incorporation ay matutunan harapin ang mga internal conflict sa pagitan ng Itbulaga at ng TIP Incorporation. Ayaw ni Tony Tobira makialam kasi nga retire na siya sa pagka-CEO ng TIP Incorporation, kaya ipinapasa niya ang responsibilidad sa bagong management, lalo na si Junjun Halosos, kung paano harapin ang internal conflict. Kaya nanahimik ito at ayaw niyang mangialam. Pero kahit nanahimik at ayaw niyang mangialam, ang kanyang pananahimik at hindi pagsama sa laban ng TBJ nagpapakita lamang na siya ay nasa poder ng TIP Incorporation at naniniwala siya na ang TIP Incorporation ay nasa tamang posisyon sa kanilang ipinaglalaban. Dito makikita, people, na hindi sinuportahan ni Tony Tobira, lalo na si Joey De Leon, na kunin ang authority ng ownership ng Itbulaga. Right? Tama ba? Papayag ba si Tony Tobira na nakunin ni Joey De Leon ang pangalan na Itbulaga at mapasa kanila ang authority ng paggamit ng Itbulaga? Alam ni Tony Tobira ang tungkol sa Itbulaga dahil si Tony Tobira ay dating CEO ng TIP Incorporation at siya ang humawak ng Itbulaga for how many years? Alam niya na si TBJ ay mga host ng Itbulaga, ngunit alam niya na hindi ito pwedeng makuha ni Joey De Leon bilang pagmamay-ari ng Itbulaga. Yun ang dahilan kung bakit nananahimik si Tony Tobira. Pero people, sinasabi ko, ang pagmamay-ari ng Itbulaga, ang Marikina Trial Court lamang ang makapag-decide niyan
kung sino ang may karapatan kasi sila ang korte at ang TVJ naman ay nag-file ng complaint at ang TVJ ay nag-file ng writ of injunction na pinatitigil ang TIP Incorporation na gamitin ang Itbulaga. So, nasa korte na yan kung papayagan ng korte si Joey De Leon na ipagamit ang Itbulaga sa TVJ. Okay? Pero, dito sa pananaw natin kay Tony Tubera, ang pananahimik niya ay nagpapakita lamang na siya ay nasa tamang posisyon pabor sa TIP Incorporation. Dahil ang pananahimik ni Tony Tubera, nakita natin, wala tayong nakita na sumama sa TVJ. Ang pananahimik ay nagpapakita lamang na ang kanyang puso at isip ay TIP Incorporation. Dati kasing CEO to si Tony Tubera, so alam niya kung ano ang taktak